Guys, dito guys sa Quebec guys, kung matyaga ka lang dito, compare mo sa ibang lugar. Ewan ko lang sa ibang lugar sa Quebec, mura lang kasi yung mga English sa province is habang buhay ay merong pag-asa, kaya mo yan basta. sinubukan ko dito guys na hindi kumain ng rice isang linggo. Hindi talaga kaya. Kaya rice is life talaga. Nasanay kasi na tayo sa Pilipinas na rice, kaya rice is life. So baba tayo kasi yung kusina kasi nasa baba. Wala tayong kusina sa sa kwarto. Pag may pag may kusina, kusina tayo sa kwarto. Pangit din kasi mabaho yung natin, yung kwarto. Kaya mas maigi na yung separate yung yung kusina. Hanggang sa napadpad ako doon sa Cebu at naging isa akong mekaniko at sa Middle East doon naging certified. Yan yun, napakalaki ang kusina. Pero walang ngayong walang katao ngayon kasi nasa biyahe yung mga driver eh. Tingnan ito ang sala. Diba? Napakalaki. So, maligo muna habang nagluluto. Habang nagsasaing pa ng kanin, ligo muna. Tapos mamaya na 2:30, sibat na sa trabaho kasi 3 o'clock yung pasok natin. Ayun guys, bilisan natin kasi oras na, nag-brown out kasi kaya hindi na tuloy na luto yung natin sinaing. So tara, let's go. Wala tayo makagawa. Ay. Maamin ngayon. Ay. So panggabi tayo. Ngayon ay hapon na. So habang nagta-travel tayo papunta sa trabaho, kwento-kwento ka muna tayo. Mainit sa loob, mahangin sa labas. Guys, dito guys sa Quebec guys, kung matyaga ka lang dito guys ay compare mo sa ibang lugar. Yung cost of living is mura lang para sa akin dito. Ewan ko lang sa ibang lugar sa Quebec. Dito sa tinuluyan namin, dito sa company, mura lang kasi yung upa ng ng room is 395. So i-compare mo doon sa ibang lugar, sa mga English sa province is yung room doon is umabot ng 500 megit eh. Tapos walang kasama pa yung electricity, yung mga gamit sa bahay, wifi, ganun. Dito ang wifi is free kasi ang may-ari ng apartment is company lang. So kami 395 lahat na yan. Lahat na yan babayaran mo. Titira ka na lang. Diretso tira ka na lang. Wala ka nang ibang isipin. Ang isipin mo lang nito yung pagkain mo at saka paano mo i-manage yung budget ng pang-araw-araw na gastusin. Yun lang. Yun ang advantage dito. Kahit na temporary ka lang, makapag-ipon ka kung matyaga ka. Compare mo naman doon sa English province, yun nga madali kang ma-PR doon. Ang problema doon is mahal eh. Mahal yung cost of living, mahal yung bilihin, ganun. Tapos hindi pa kasama yung wifi, electricity. So hindi ka talaga makakaipon doon. So kung prepared mo na okay lang sa'yo maging temporary dito sa Quebec, okay yun. Kasi
kasi tanong-tanong ako sa ibang ano mga ibang Pilipino sa ibang lugar sa tulad ng Nova Scotia, New Brunswick, yung mga tropa natin doon. Yun talaga yung sabi nila na yung cost of living talaga mahal. Lalo na sa nasa city ka talaga. Oo, mahal talaga doon. Kasi yung room lang doon is umabot ng 500. Pinaka na yun, pinakamaliit na yun, pero dito nasa ano yan, yung pinakamaliit dito nasa 300. So kung matyaga ka, kung gusto mo doon sa 300 eh pwede na. Tapos pagkain mo, ikaw lang bahala magtipid. Kakaipon ka talaga. Yung iisipin mo lang isa renta na lang, walang electricity, wala ka nang isiping wifi, ganun, communication sa pamilya mo, may ano ka na, may wifi ka na. Tapos sa lutuan, libre yung lutuan, wala ka nang isipin sa tawag nito, kung maglaba ka, may ano ready na yung mga gamit. O ano na lang yung mo, isipin mo yung paano ka makaraos sa pang-araw-araw. Yun ang kagandahan dito. Sa mga paparating pa lang, yun ang kagandahan ng Quebec. Pero pahirapan tayo dito sa PR at saka so tawag nito, renew ng contract. Lang na pagka hindi ka skilled, wala pang kasiguraduhan na mai-renew ka. Pero pag skilled ka, baka pwede pa. Pero pagka hindi ka skilled, marami na kasi pinapauwi ngayon guys na hindi skilled dito sa Quebec. Kasi hindi na i-renew yung contract, kaya umuwi ng Pilipinas. So yun yung yun yung experience ko sa ibang mga TFW na pagtanungan ko, kasi may mga followers din tayo na nagsishare sa kanilang sitwasyon, kagaya ng mga dairy farming, mga factory. Kaya nag-message sa akin, tapos nagre-reply ako kung anong sitwasyon. Yun yung sitwasyon nila hindi na daw sila mai-renew So iba-ibang sitwasyon, iba-ibang kwento ng bawat TFW dito sa Canada. So kung skilled ka, tapos preferred mo din sa Quebec, walang problema yan. Pero kung ako sa'yo, kung gusto mong ma-PR agad at saka mai-renew yung contract mo, ay English ka. Huwag mo lang isipin yung yung makakaipon ka, importante. Makukuha mo yung pamilya mo, at pag nandyan ang pamilya mo sila tutulong naman yun. Gawa asawa mo makapagtrabaho, siyempre makapag-ipon ka talaga. So ayun, late na tayo nag-run out kasi. So pasok tayo sa trabaho guys. Yan yung tropa natin kasama sa trabaho. Shout out man. How are you, man? Good. How about you? Yeah. Good. Beautiful day, man. Yeah, beautiful day. Yeah. Fucking right. Dance. Yan. Ibig ko. So, kasama natin sa trabaho. So yun guys, pasok lang sa trabaho guys. So, maraming salamat.